Nga naman, si Attorney George Sherwin Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections. Magandang umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga po, Sir Alvin. Sa mga kababayan natin, magandang umaga. Ang ibig po bang sabihin ay hindi natuloy ang barangay elections ngayong Disyembre, ngayong taon? Wala pa po tayong ganyang klase na impormasyon, pero kahapon po, doon po sa pagdinig ng mababang kapulungan, yung pong panukalang batas na nag-fix ng termino. Ginamit po nila fixing the term, Opo. hindi po postponement. So fixing the term of office mula 4 na taon, gagawin na lang po itong 5 taon, ay inapprove na po ng committee level at ito po ipo-forward na sa plenaryo. Kahapon din po ang ating pong Senador Chis Escudero ay in-sponsor na rin po yung committee report ng kanyang komite dahil siya po yung naging subcommittee chairman na kung saan nagpipix din po ng termino mula 4 na taon papuntang 5 taon. Yun daw pong postponement, Sir Alvin, ay resulta ng fixing the term. Kung kaya insidenta lamang ang postponement. Ang galing ng pagkakapackage, ano? Pero ang effect niya actually, walang eleksyon sa taong ito at ang eleksyon ay mangyayari either 2027 or 2028. Mukha pong 2028, Sir Alvin, ang proposal pa nga po ay ikalawang linggo ng Nobyembre dahil po yung unang linggo, katulad po nung ngayon, November 2, ay undas. At para daw po maiwasan nga, yung ang busy-busy ang lahat, kahit yung mga taga-barangay o kahit yung mga kababayan natin sa pagpunta sa mga puntod ng kanilang mga yumauna, ay magpo-focus na lang sila sa second week ng Nobyembre ng 2028, Sir Alvin. Opo, so is it likely then na wala na namang barangay elections this year? Sa part ni Comelec, kami po hindi pa rin titigil sa ating paghahanda. Tuloy-tuloy pa rin po kami. Sapagkat ang batas sa kasalukuyan, may election tayo sa November 2. Napakahirap po, Sir Alvin, kung kami biglang titigil dahil lamang dyan sa mga panukalang batas, samantalang maliwanag na maliwanag ang batas. At saka po, siyempre, kung ano't ano man ang mangyari, halimbawa po nagkaroon ng batas, meron pupunta sa Korte Suprema, kaya questionin yung batas na yan, and therefore, paano kung biglang, hindi naman sa pine-preempt natin ng Korte Suprema, biglang mag-issue ng TRO ang Korte Suprema, ipahinto ang pagpapatupad ng batas. Pag nagkaganon, Sir Alvin, di ibig sabihin, tuloy na tuloy ang halalan. Actually, ganyan na ang posisyon ni Attorney Romy Macalintal dati nung nagpapadala pa siya ng mensahe sa amin na para hindi ubrang ipopostpone nyo yung eleksyon. Ano po? Pero pag nangyari po yun, lalabas na sasabay ba siya hindi rin siya sasabay sa 2028 elections, ano? Kasi iba, hiwalay na sabay na taon buwan. lang, opo, sabay na taon. Bali po 2028 May ang ating presidential, vice presidential, yung national and local elections natin. At sa same na taon po, yan po ay maaari mangyari kung November 2028. Opo. So kung matutuloy yan, kasi mukhang may push sa House at saka sa Senate, ibig sabihin nun, may extend yung term ng kasalukuyang nakaupo ng mahigit 2 taon. Ganun po ang mangyayari, Sir Alvin. Naka-extend kahit po yung mga sangguniang kabataan ay may extend din ang kanilang termino dahil nga sa resulta nung pagpifix ng termino na ito. Bagamat sinabi po nung kanilang panukalang batas na yun daw pong mga nakaupo sa kasalukuyan na huling termino na nila ay sadyang huling termino na yan kahit pa ito ay magbabago ng 4 papuntang 5 taon. At the same time, kung sakasakali namang ito ay pangalawang termino nila halimbawa, ay di entitled pa sila sa isa pang termino dahil i-consider ito bilang isang buong termino na rin. Ayon, parang ganun po pala. Actually, maganda po ito. Sa maganda yung performance na barangay leaders, pero hindi po maganda sa mga palpak ang performance kasi 2 more years of inefficiency. Hindi ho ba? Alam niyo po, Sir Abby, nung nagkaroon po ng pagdinig na nandun din po tayo nung isang araw, naging maliwanag, ito po lang ating DILG, kasama na rin po yung sa Liga sa mga Barangay, pati po yung ating National Youth Commission, nagpapasubmit po pala sila ng 5-year development plan sa mga barangay. So napunto po doon sa pagdinig na kung 5-year development plan ang pinapasubmit sa mga barangay, tapos ang termino nila ay 3 taon dati at ngayon ay naging 4 na taon. So paano po magpapatupad ng 5-year development plan daw po kung 4 na taon ang termino ng isang nakaupong barangay at SK? Kung talaga pong dapat 5 taon din ang kanilang pagpapatupad. At the same time, sinasabi rin naman po ng Liga ng mga Barangay na
pag-upo ng isang bagong barangay chairman, tsaka sila mag-hire ng mga empleyado, magte-train ng mga empleyado, gagastusan, pagka daw po nagbago ng mga opisyal, ay magbabago rin po daw yung mga empleyado lahat. So yun po yung isa sa mga argumento naman nila na nilatag nung nagkaroon ng pagdinig ng isang araw. Tama. May point din po yun. Ano po? Pero teka muna, kung hindi matuloy yung eleksyon sa November, anong mangyayari sa budget po ng COMELEC para doon? Di ba may budget din po yun? At saka nasimulan nyo na pong gastusin yun dahil may preparations. Pero what happens to the remaining budget for the 2026 elections? Sir Alvin, ang budget po sa kabuuan para sa barangay at SK ay 19 billion 57 million. Po. Sa amount pong yan, tayo po'y nakagasta na ng 8 bilyong piso. Sa 8 bilyong piso, tayo po'y nakapag-imprenta na ng lahat ng balota, nakapagpagawa na tayo ng lahat ng mga 70,000 ballot boxes, na order na po natin yung mga ballpen, indelible ink, thumbprint takers at mga iba pa na mga kagamitan. Kung sakasakali pong hindi matutuloy ang halalan sa November 2, Sir Alvin, yan pong mga gamit namang yan ay magagamit pa natin. Halimbawa, yung pong mga balota, pwede naman po kami mag-issue ng isang resolusyon na kahit ang date na nakalagay ay November 2, 2026, kung kailan man ito marireset, ayun din po mga balota ang atin pong gagamitin. Amin lang po yung i-warehouse ng maganda. Yung pong mga ballot boxes, yan naman po yung hindi masisira kasi mga bakal naman po yan. Yan pong ballpen at saka yung mga indelible ink, sa kasalukuyan hindi pa po namin pinapadeliver yan. Pwede po namin ipadelay ang pagpapadeliver dyan sapagkat ang expiry date, kalimitan ng ballpen, yung mga tinta niya at saka yung mismo indelible ink ay 1 taon. Baka po kasi matuyo kung kami magpapadeliver kaagad ngayon. Kaya nga po kami humihingi sa ating pong kongreso na sana'y maging maliwanag kung matutuloy o hindi bago po matapos ang buwan ng September, sapagkat, Sir Alvin, ang filing din po ng candidacy ay September 28 hanggang Opo. October 5. Kaya po dapat bago po mag-filing, maging maliwanag kung may election ba o wala. Tama. So dapat may decision na by September 5, which is actually a week from now, is it not? Ano bang petsa ngayon? Oo, next weekend. Yan po talagang pakiusap natin sa mas maaga, mas maganda po para sa Commission on Elections para po makapag-focus din kami sa ibang ginagawa. Remember po, Sir Alvin, tayo po'y magsasagawa rin ng first parliamentary election ngayong September 14 dito po sa Bangsamoro. At bukas sa Sabadong ito, meron din po kaming special election naman diyan naman po sa Dasmariñas, Cavite. Oo nga, busy nga, ano po. Anyway, alam ko naman kayang-kaya niyo, Attorney George, ano po. Pwede bang pumihit? May last 3 minutes ako. I think nasagot mo na rin ito last time. Yung sa kaso ni Vice President Sara Duterte, ano po, hindi ho ba yung isa sa posibleng penalty po dyan sa kanyang impeachment ay perpetual disqualification? Tama po ba? Kung sakasakali man pong yun ang resulta na convicted. Yan po ang nakalagay sa ating saligang batas, Sir Alvin. Opo. So paano po yan kung mag-resign po siya bago pa man mailabas ang desisyon ng impeachment court? Ang ibig po bang sabihin nun, hindi tatalab sa kanya ang perpetual disqualification for public office kung sakasakali man pong conviction ang desisyon dahil nag-resign siya bago pa man i-promulgate yon? Sir Alvin, ayaw ko munang sagutin directly yan dahil nga siyempre, kung sakali man, sabi nyo nga kung may magpapile ng disqualification, halimbawa, ay sa amin din po babagsak yan at ang inyong lingkod ay magpaparticipate din sa pagboto tungkol dyan sa bagay na yan. Pero ganito po, tiba po naman ang purpose talaga ng isang impeachment ay yung pagtatanggal mismo ng isang nakaupo na impeachable public officer, whether elected or appointed. So ang ibig sabihin, kung yung mismong purpose ay wala na, so paano pa po yung pagtatanggal kung yung mismong tatanggalin ay nag-resign na? So as to whether yung impeachment court ay magtutuloy-tuloy sa kanyang paglilitis o kaya naman titigil din dahil nawala na yung mismong dahilan kung bakit sila nagiging isang impeachment court, yan po isang bagay na mismo magandang, yan po ang kasagutan dyan, yan na magiging kasagutan yung katanungan, Alvin. So open po yan issue at hindi pa definite o may maliwanag na kasagutan. Sayang naman yung sagot, napuputol-putol yung sagot. Na-mobile ka ba, Chairman? Ay, hindi po. Mahina lang talaga ang signal. Mahina lang signal. Oh. So ibig sabihin... talaga pong, Sir Alvin, maganda po yung katanungan nyo yan, pero ang kasagutan po dyan ay depende doon sa kung titigil ba
ang impeachment court sa kanyang ginagawa sapagkat yung kadahilanan kung bakit sila naandyan ay maaaring wala na rin. Pag wala na yung kadahilanan na tumigil din po sila, wala na rin po magkakaroon ng konbiksyon. At pagka po nawala ng konbiksyon, wala na pong papasok na disqualification case. So ibig mo sabihin, kung prematurely mag-resign siya, hindi na dapat itutuloy. Kasi di ba may mga ibang penalty pa doon, like sinasabi ko nga na perpetual disqualification, hindi lang po pagtatanggal ang penalty. Pwedeng may penalty din na perpetual disqualification from public office, hindi ho ba? Yung po kasing perpetual disqualification to hold public office ay isang accessory penalty. Ano po ibig sabihin ng accessory penalty? Ito ay nakakabit doon sa principal na penalty na pagtatanggal. Kung wala na po yung principal, wala na pong papasok na accessory. So kung titigil o hindi, yan ang malaking katanungan, Sir Alvin. Kung sakaling mangyari yung binabanggit nyo, titigil ba sa paglilitis o hindi? Open po yung issue na yan. Hindi pa po yan, wala pa po yung kasagutan sa kasalukuyan. Ano ka mo yun, Bigornia? And then, paborito mo nandyan, no? Hindi mo ba namimiss si Chairman George Garcia? Good morning, Chairman. Gagandang umaga, Ma'am Dory. Di, tanong ko lang. Kasi tama-tama, alas 7 na eh. Hindi, mabilisan lang, Chairman. Paano kung sige, mag-resign siya? Pero it doesn't mean natapos na yung impeachment laban Yun na sa nga yung kanya. sinasagot niya na parang pag wala na siya, dahil ang todong penalty dito ay tanggalin siya sa pwesto. Correct. O ba't pa natin itutuloy yung impeachment? Tumalis na nga siya, di ba? Parang ganun ang sinasabi ni Chairman. Di ba, Chairman? Yes po, yan po, open po yan. Kung magtutuloy ang impeachment court, kung hindi magtutuloy ang impeachment court, wala naman po magiging final judgment. Kung walang final judgment, walang papasok na principal penalty of removal. Dahil siyempre, umalis na nga. At the same time, kung walang principal penalty of removal, wala po yung accessory penalties naman, yung mga nakakabit doon sa principal penalty. So yan po yung open na issue at siyempre yan po yung nasa impeachment court kung ano po ang gagawin nila. So it appears, batay sa opinion ni Chairman, it appears na parang maluwag nga at mukhang makakatakbo pa rin si Vice President Sara Duterte kahit ang decision ay conviction kung mag-resign siya before the announcement of the conviction. Tama ba ang pagkakaintindi ko, Attorney? Ay, yan po yung ngayong magiging issue sa amin ngayon, Sir Alvin. Kung sakasakali masyadong presumptuous, napakaagat, hindi talaga dapat tinatalakay. Pero kung mangyari man, yan ang papasok na issue ngayon sa kay COMELEC. At siyempre po si COMELEC ang nagdidesisyon kasi sa lahat ng mga kasong disqualification patungkol sa lahat ng tumatakbo sa buong ano man po ang posisyon. Yan. Pero linawin natin, never nyo naging kliyente kasi si Chairman Partner, ang daming kliyenteng big time at saka matataas na yung rango. Hindi nyo naman po naging kliyente itong si Vice President Sara Duterte ever? Hindi naman po. Hindi naman po, Sir Alvin, Ma'am Dory. Okay. Sige po, hanggang dyan muna, Chairman, ha? Mukhang iinit pa yan habang papalapit yung desisyon na yan. Ano po? Mabuhay po kayo, Chairman! Maraming salamat po, Sir Alvin, Ma'am Doris. Mabuhay din po kayo. Salamat. Si Ingat po Attorney kayo. George Erwin Garcia po ang Chairman ng Commission on Elections. Bakit ang bilis mo magsalita? Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy!